Hinimok ng Metro Manila Council ang mga LGU na bumuo at magpatupad ng ordinansa kontra sa mga salasalabat na kawad o spaghetti wires. Live mula sa Maynila, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Ivan, umaasa ang mga residente dito sa Barangay 351, Santa Cruz, Maynila na mabawasan ang mga insidente ng sunog na dulot ng salasalabat na linya ng kuryente. Yan ay matapos aprubahan ang isang resolusyon na naglalayong ayusin ang mga spaghetti wiring sa buong NCR. Isang linggo matapos ang sunog, ganito ang itsura ng kahabaan ng Elias Street sa Barangay 351, Santa Cruz, Maynila. Nananatiling nakalaylay ang buhol-buhol na linya ng kuryente na siya ring dahilan ng pagsiklab ng sunog na tumupok sa 30 bahay. At hanggang ngayon wala pa rin kuryente. Panawagan nila, maayos ang problema sa electric wiring sa lugar na matagal na nilang tinitiis. Ang hirap-hirap talaga ng kuryente na wala kaming kuryente. Ang dilim, di kami makakilos ng maayos. Tapi, kasi nakakasusunog lang dito sa amin. Tapos, mahirap talagang mawala ng bahay at perwisyo talaga. Pagputok ng mga linya ng kuryente raw ang malimit na dahilan ng sunog sa lugar. Nitong nakaraang linggo, ganito ang nakuna ng isa sa mga residenteng nasunugan. Kahapon, inaprubahan ng Metro Manila Council ang isang resolution na naghihimok sa mga lokal na pamahalaan sa NCR na magpasa ng ordinansa kontra sa mga salasalabat na kawad o spaghetti wires. Mas maganda yung magiging effect nito. May tendency yan na pag isa lang ang pumutok, lahat madadamay. Marami maapektuhan, hindi lang yung isang property, halos lahat na pag nagkaputukan yan lahat, maraming madadamay at maraming mapeperwisyo. Sa panukalang ordinansa, magkakaroon ng koordinasyon ang mga LGU at mga telcos at Meralco upang itrace at alisin ang mga kable na hindi na kailangan at itira lang yung mga gumagana pa.